tayo ngayon ay nasa unang linggo ng Kwaresma. Noong Miyerkules tayo ay pinahirap ng abo. Ipinahayag sa atin ng isang marinal na 40 araw ng paghahanda sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Kaya ngayon, ang Ebanghelyo natin ay tumutukoy sa 40 araw ng kanyang pag-aayuno na nagpapahayag sa atin na ilang mahalagang bagay. Sa Ebanghelyo natin napakinggan mula kay San Lucas. Una, na ang demonyo pala nagbabasa rin ng Biblia. Kasi nakita natin dito sa pahayag na susulat. Ibig sabihin, nasusulat, hindi lang kasi nasusulat kung saan. Kundi ibig sabihin, nasusulat sa banal na kasulatan. So yung demonyo, nagbabasa rin pala yun ng Biblia. Bahagi yun. At pwede rin tayong sinuhin ng demonyo kapag ang ginamit natin ay banal na kasulatan. Pero, well, of course, nakita rin natin na ito ay tinamda ni Jesus sa pamalitan din ng mga nasasaad sa banal na kasulatan. Kaya sana rin po, napakahalaga rin na makita rin natin yung kahalagahan ng patuloy natin pagninilay sa banal na kasulatan. Mag-ingat tayo kasi pwede rin tayong kung tawagin natin ay wala sa tamang landas sa pamalitan ng banal na kasulatan. Kaya patuloy tayong magnilay. Hindi lang po yung Ebanghelyo. Katulad din po halimbawa ng unang pagbasa, yung pinahayag dito, yung paghihirap na dinanas ng mga Israelita sa Egypto sa unang pagbasa. O sa ikalawang pagbasa, yung pahayag sa sulat ni San Pablo natin, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Pero yun ang huwag natin kalimutan. Na nawa ay patuloy tayong magnilay ng salita ng Diyos. At makita natin na nawa ay tayo patuloy na gabayan sa bagay na ito. Pangalawa, nakita natin na ang demonyo patuloy na manunukso. At kalimitan ay pinamanig sa atin yung tatlong kalimitan panunukso ng demonyo. Ano yun? Pera, kayamanan. Gawin mong tinapay ang mga patong ito. So, pangalawa ay bahagi yun na kung saan ipinamanig ng ating Panginoong Kristo yung kapangyarihan. Ibibigay ko sa iyo ang kaharian ng daigdig na ito. Kapangyarihan. Pangatlo, ikaw ay mag-servos yan. At hindi ka pababayaan ng katandatan. Ino ang kalimitan pamamaraan ng demonyo na para maingganyo tayo. Ito yung kalimitan kung tawagin natin ay pwede natin kamisukan sa paglahaan sa daigdig na ito. Ito rin yung pwede gamitin sa atin para magbago ang ating landas. Hindi lamang sa usapin ng mga bagay na maka-Diyos o makatao o kahit na siguro sabihin natin yung ating pagiging tapat.
katanyagan. Bahagi yun. Pero yun ang kalimitang nakita natin. Sabi nga natin, kasi mag-i-election, medyo mas matindi yung hamon ng pagkilos. Sana po ay pag-ingatan natin na nawa tayo ay tunay na makapag-aral na yung ating mga ninanais na iboto ay para doon sa tunay na pagbabago na nakikita natin. Huwag natin ipagpalit. O anumang uri ng pagkilos natin sa daigdig na ito, pag-ingatan natin sapagkat sabi nga natin, yung demonyo palaging nag-aabang yan para tayo ay siluin na magkasala. Pangatlo, sabi nga natin dito, yung 40 araw ng pag-aayuno. Tayo ay napakaluwag na ngayong panahon na ito. Kung tusin yung pag-aayuno lamang natin ay twice a year. As Wednesday at Good Friday. And then yung ating absenensya. Yung absenensya, kung tusin ay alin, sa bawat Katoliko dapat ay tuwing Biyernes. Yung absenensya ay hindi pagkain ng karne. Yun ang absenensya, hindi pagkain ng karne. Kailan tayo dito sa Pilipinas, mayroon tayong edit na pwede tayong kumain ng karne kapag Biyernes. Maliban lamang yung Biyernes sa loob ng Kwaresma. Ay, kung dusin, napakaikli lang yun. Wala pang 10 araw yun. So, wala pa sa kalahati ng 40 days ni Jesus. Pero sana, makita natin kasi napakahalaga po itong pamamaraan na ito. Hindi lamang po, sabi na natin, pagkain. Pero ito ay dapat makita natin na rin. Sinasanay natin yung ating sarili na self-control. Yung pagbibigil sa sarili. Kasi kapag wala tayong pagbibigil sa sarili, mahirap yung sinabi ng Jesus niya. Kapag sinampal ka sa kabilang pisngi, iharap mo yung kabila. Hindi. Kapag wala kang pagbibigil sa sarili, kapag sinampal ka, magsasampalan kayo. Wala kasing pagbibigil. Hindi tayo sanay. Pero kapag isang pamamaraan ang pagkasanay ganyan, kung tutusin, pagkaayuno. Kung tutusin nga po, tatlo yan panalangin, pagkaayuno, at kawang-gawa. Kasi yun yung bahagi na binigay ng Berkoles ng Apo. Kaatiba to yan. Yan ay pagkakataon na makita natin. Tayo ay nawa, ay makita natin. Ngayon po panahon na ito, mas marami pang nag-aayuno nga ng alin. Para sumeksi. Para daw maging maganda yung kanilang katawan. Maging malusog. Okay naman po yun. Dagdag nyo na. Make it an offering. Kung kayo ay nagdadayo, gawa ng para kayo sumeksi. Ihandog nyo lang sa Diyos. Ihandog nyo na rin sa Diyos. Ialay nyo na rin sa Diyos. Para double purpose. Kasi ano po yan kung dawalan natin, yan po ay isang exercise o pagsasanay na nakokontrol natin yung ating sarili. Hindi mo na ako kakain ngayon. Hindi ako magagalit ngayon. Hindi ako makipag-away ngayon. Hindi ako gagawa ng masama. Yun yung kaya natin kontrolin. Kung minsan, ang isip natin pala ngayon, kontrolin natin yung ibang tao. Mahirap kung kontrolin yung ibang tao. Bahagi yun. Halimbawa yung 2 tao nag-aaway. Kung kontrolin mo, kapag hindi ka sanay,
Baka ikaw ang mapahamak. No? Mahirap kontrolin yung ibang tao eh. Pero ang kumpanya ng kung may kapahirin, kontrolin natin ang ating sarili. Yun po yung number 1 na napakahalagang pagkilos. Para mapaglabanan natin yung kasalanan, kontrol natin yung ating sarili. At sabi nga natin yung pag-aayuno o abstinensya, sana po, no? Sa Biyernes Santo, ang ating nga pag-aayuno, ano lang eh, 1 full meal. No? Yung hindi ka kakain ng busog, kakain ka pa rin ng 3 beses. Wala lang merienda. No? Pero yung mamimili ka lang, umaga, tanghalian, o hapunan, iligyan yung 1 full meal. Kung binili mo yung tanghalian, yun lang. Pero kaba, yung sabihin, yun ang buo. Yung umagahan at kinapunan, kakain ka pa rin. Pero, konti na lang. So, bahagi yun. Kung yun po yung minimum na requirement. Kung kayo po ay gusto niyo ng mas malawak, katulad po ako, naging intermittent fasting ako. No? Araw-araw. Pero yun ay, sabi mo ay for health reason. Pero, sinasabi ko na rin natin, iniaalay ko na rin ito para sa aking mga intensyon, iniaalay ko sa Diyos, ginagawa kong panalangin, at iniaalay ko na rin para sa kapatawaran ng mga kasalanan ko, iniaalay ko na rin sa mga kapatawaran ng mga kasalanan ng mga tao na sa paligid ko, at bahagi rin ng pagkilos. And then, pamamaraan din para makatulong tayo sa ibang tao na nangangailangan. Kawang-gawa. Kaya na bahagi din ng pagkilos na kung saan yung kawang-gawa, hindi lang pera. Pwede yung panahon mo. Pwede samahan ninyo yung inyong kapitbahay kasi walang kasama. Hindi kaya kayo ay magaling magkarpentero. Yung bahay ninyo natanayan ng bubong. Hindi tutulungan ninyong may kabit man lamang yung bubong na nawala. Kawang-gawa niyo yun. So, yun ay isang pamamaraan kung saan namin natin ay natutulungan tayo na umiwas sa kasalanan. Ito yung mga pamamaraan na makita ko natin. At yun ay nagmumula doon sa tinatawag natin na paglaban natin sa panunukso ng demonyo. Bahagi yun na nawa makita natin. At yun nawa yung patuloy natin ipanalangin. Sapagkat hindi natin may alis natin. Sabi nga natin kuminsan ay kaya tayo lalong nahihirapan. Ay, bakit? Kasi epekto ng kasalanan. Yun yung pinamamanig ko doon sa unang pagbasa na naramdaman ng mga Israelita. Sila ay pinapahirapan. Bakit? Dulot ng pagkakasala na ating dinanamula sa lumang lupa. Mula kay Eva at kay Adam. So ito, ang tulong natin sa harapan ng may kapal. Nawa itong 40 araw na ito ng paghahanda ng muling pagkabuhay ay matulungan tayo na lalong lumakas na labanan ang anumang uri